I'm super ready. Let's go. I'm ready, super ready to the max. Bye! So, welcome to Kakang's Dalikan Food Cravings, mga food cravings. And for today's video, nag-travel tayo from far away kingdom. Pero wala tayong castle for today. Mga plantation lang ang ating makikita. So, ayan na ang bida-bida. Ayan na ang bida-bida. Umaarangkada na siya pagporma. Yes, mga kapatid, nandito tayo sa Meerdonk Tulips Field Farm. Tama ba yun? Pero isa po itong farm. It's open area, mga kapatid, na kung saan it's for free. Wala kang babayaran na kahit ano. Wala siyang gate. Very open siya along the highway. Yes. So, pagpunta namin dyan, napakaraming tao, napakaraming naghagandahan. Malayo ka pa lang, sa totoo lang malayo pa lang. As in, maaamoy mo na yung super fresh na amoy ng mga tulip na in season ngayon. So, according sa ating pagsisiyasat, may pagsisiyasat pag nalalaman. Siyempre, according sa ating pagsisiyasat, today ay ngayon ay season ng tulip. So, as we can see mga kapatid, dahil ito ay open area, open field siya, may mga rules na dapat nating sundin. Number 1 is bawal po ang flower picking. Ipinagbabawal po na pumitas ng mga bulaklak at ipinagbabawal po na iwasan natin na maapakan natin ang mga blooming na tulips. So, tingnan natin ang iba't ibang colors. Every year, mga ka-cravings, ay dumadalaw tayo sa iba't ibang farm. So, last year, nandun tayo sa Keukenhof, kung saan part iyon ng Netherlands. But for now, dito tayo sa mas malapit na lugar. Ang gaganda lang. So, hi everyone! Welcome back to Kakang's Dalikan. Yes, so nandito tayo sa isa sa mga farm ng tulips dito sa Meerdonk. So lovely, ang bango-bango ng kapaligiran, ng ganda-ganda. So, ayan, nakikita nyo sa iba't ibang variety ng ating tulips. Super talaga, parang feeling ko tuloy ang fresh ko na naman. Feeling ko tuloy ang sari-sariwa ko na naman, nakakainis. So, halika at samahan nyo ako para tingnan natin ang iba't ibang variety ng ating tulips. Let's go! Dito sa farm na pinuntahan natin, mga kapatid, ay meron siyang like 5 colors available ng ating mga tulips. So, each color ay may mga symbol siya, pero talagang mapapawaw na wow ka sa aking makikita. Like kanina doon sa unahan, makikita mo talaga na, by the way, nakakainis pala yung outfitan kung yan, nakakaloka. Kung vlogger ka, maging concern ka. Hindi dapat nauuna ang short kesa sa dress. Ngayon ko lang na-notice, nauuna yung leggings ko kesa yung aking bestida. Naku, Kakang's Kadalikan, nakakaloka ka talaga. Diyos ko po. So, yun na nga mga kapatid. Iba't ibang color. Mayroon tayong white, meron tayong yellow, and now meron tayong red. Itong red na ito ay talaga namang napakabango niya at saka iba yung kanyang
dahon. Iba yung kanyang petals ng flower. Tsaka itong mga flower na ito mga kapatid, hindi pa talaga sila yung bumuka ng bumuka. Kumbaga, yung parang nag-start pa lang na mag-open sila. So, nakausap kami na mga tao doon and ang week na yan ay after ng kasi pumunta kami dyan mga Saturday, so by Monday i-harvest na daw nila yung mga bulaklak na yan kasi i-deliver yan sa different flower shops dito sa all around the area. So talagang umuulan ng tulips at mangha kung paano sila magtanim. Kasi hindi lang ito yung farm na nadaanan namin, ang dami-dami pa. Pero dun sa pinuntahan namin, all white, all yellow, all pink, all orange. At meron din siyang combination talaga na iba't iba. Sa isang bulaklak ay iba-iba yung color niya. Parang mixed breed na siya. So, yun yung na-observe natin. Ang dami pa ring mga occasion na pwedeng gamitan sa farm na ito kasi naabutan namin yung may mga nagpapa wedding, pictorial wedding shoot na sinasabi nila. Meron ding parang gender reveal na tinatawag nila na nakita namin at naabutan na kung saan sila ay kumukuha ng napakagagandang larawan. Pinipilit ko nga na gayahin yung mga porma nila pero Diyos ko, isa lang akong kakangsdalikan na hindi man lang makagaya ng maayos sa pag-aawra. But anyways, busog na busog na busog na busog ang aking mga mata sa pagkakataon na ito kasi talagang mafe-feel mo yung effect, yung parang lutang ka, yung parang dahil sa kagandahan at kalinisan niya, yung parang color niya is parang naa-uplift yung buo mong pagkatao. Yung parang pagiging tao mo ay talagang mafe-feel mo na super duper yung unexplainable yung feelings actually hindi mo talaga mararamdaman kung ano talaga yung ano mo yung happiness, nagmi-mix yung happiness, nagmi-mix yung emotion mo na wow, yung na-amaze ka, nandun yung parang yung emotion mo ay parang sinless ka, yung parang wala kang kasalanan kasi it's pure na pure, parang purity ng iyong pagkatao, parang ang bait-bait mo at parang ang lakas lang maka V. Yun. As in, mga kapatid. So, iba talaga kapag ang mga bulaklak ang nasisilayan. Super ganda talaga. Dito sa Europe, mga kapatid, ito ay isa sa mga parang tinatawag nila na pambansang bulaklak ng Europe. Kasi, all over, sa lahat ng part ng Europe, marami talaga ang ginagawang business ang tulip. Meron pa ring mga tinatawag nilang tulip festivals na ginaganap sa iba't ibang city dito sa all over Europe, iba't ibang places. Kasi talagang ito yung tinagurian nilang parang flowers of Europe. Yun. Kasi nga kasi sa totoo lang mga kapatid, sabi nga nila, maganda yung effect ng mga bulaklak sa ating kalusugan. And kapag ikaw ay nakakaranas ng kalungkutan, nakakaranas ng mga problema, nakakaranas ng mga pighati, nakakaranas ng mga kung ano-anong mga negatibong emosyon. Oo, mga kapatid, pumasyal kayo sa may mga bulaklak, lalong-lalo na tong mga ganito, ay talaga namang it's healing. Makakaramdam ka ng parang paggaling at makakalimutan mo kahit papano yung mga present problema mo kasi nakakapagbigay sila ng relaxation sa ating kaisipan. Busog na busog ang ating mga mata sa pagkakapanonood, lalo na kapag nasasama sa hangin, parang ramdam na ramdam mo talaga yung mga ramdam na ramdam mo talaga yung inire-represent ng bawat color. Yes, kagaya nito, ito
itong part na ito na nakikita nyo yung leggings ko. Kaloka, mahangin kasi. Nakikita nyo, it's mixed yan siya sa isang plate ng soil. Plate ng soil. Basta yun na yun. Iba-iba yung mga nakatanim. So, parang ang ambience niya ay parang it's nakakagaling. Not physical na paggaling, but I guess it's more on emotional and spiritual level. Kasi nare-relax ang iyong kaisipan kapag napapanood mo ang mga ganitong view. At syempre, dahil ang ihinahanap namin ay mga free, open field na ganito, ay of course, nakatipid tayo ng bongga. Kaya ang pamamasyal ay hindi naman kailangang palaging mahal, di ba? Tamang diskarte lang, tamang planning. Kaya yan, actually, dahil sa free siya at open, at saka wala siyang time limit, so mas nai-enjoy mo at nagkakaroon ka ng mas mahabang oras para magmuni-muni. Diba? Yung mga naalala mo yung mga nakaraan, yung mga naiisip mo yung kung anong mga future, kung ano yung mga plano pa sa kasalukuyan, kung anong dapat mong gawin kapag nababagot ka na sa iyong trabaho. Kung anong kailangan nating idagdag sa ating mga buhay-buhay para mas mag-progressive tayo, kung ano yung mga dapat gawin para maihiwalay ang 3-in-1 na kape, mga ganong tipo ba, di ba? Marami ka talagang mas maiisip. At saka, honestly mga kapatid, right after na nasa sasakyan ako, parang nagbalik tanaw ako na naisip ko na lang bigla na, so, yung mga nakikita ko noon sa painting na ganito, ay, totoo pala. Kasi nung medyo bata-bata pa tayo, naiisip natin yung mga nasa painting, totoo kaya ito? Or katang-isip lang ng mga tao? Pero, yung mga, as I travel, diba? As I travel, parang nare-realize ko na there is always reality sa mga pictures and paintings na nakikita ko. So, wag natin ipagkait sa ating mga sarili na buksan ang mga pintuan sa labas ng ating. I-enjoy natin ang mga bagay-bagay. Kapag meron tayong gustong puntahan natin, tignan natin. Kasi sa panahon ngayon, mas mahal nang magkasakit kesa sa mag-travel. Kaya, bago ka pa man ma-reach mo yung age mo na hindi mo na kayang magbiyahe, maranasan mo na yung mga pananakit, ng mga rayuma and everything, start mo na baguhin ang iyong mga layunin sa buhay. Magkaroon tayo ng isang balanced lifestyle. Yes, syempre, kailangan nating magtrabaho, pero kailangan din nating ipahinga ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagkakaroon ng planning kung paano natin i-spend properly ang ating mga free time of all season. Yes,